Hindi nga natin maitatanggi na ang Solo Leveling nga ang isa sa mga pinaka-hype na anime ngayong winter season. At isa nga rin akong fan nito since 2019 nung una kong nabasa yung manhwa version nito. Kaya naman sa video ngang ito, iaalamin nga natin kung sino-sino nga ba ang top 10 na pinakamalakas na S-rank hunters sa Solo Leveling. Siguradong magugulat nga kayo. Pero warning lang, may mga spoilers nga pala akong mababanggit dito. Kaya kung ayaw mo nga mga spoil, wag mo nang ipagpatuloy ang iyong panonood. Reminder, S-rank hunters nga lang yung nakalagay dito sa listahan na ginawa ko. Kaya bibirahin ko yung utak ng magsasabi dyan sa comments kung bakit wala yung mga national level hunters sa video ito. Pero syempre joke lang, may video nga tayo para sa mga ganyan. So without further ado, atin na ngang simulan. Ang top 10 nga guys ay walang iba kundi si Baekhyunho. Isa nga itong si Mr. Bake sa mga pinakaunang S-rank hunters na na-introduce nga sa atin sa Solo Leveling series. Bago nga maipakilala sa atin yung mas malalakas pang S-rank hunters, itong si Baekhyunho nga, yung inakala ng karamihan na isa nga sa mga pinakamalakas na hunters dito sa Solo Leveling. Siya nga ang guild master ng White Tiger Guild. Ang base form nga nitong si Baek-san, masasabi nga nating hamak na regular S-rank hunter lamang yung lakas. Pero once nagamitin na nga nitong si Baekhyunho yung kanyang transformation magic na nagbibigay nga sa kanya ng abilidad na mag-transform bilang isang tiger-like humanoid, ay at the same time nagkakaroon din siya ng lakas at power boost na sapat na nga para magawa niyang talunin ng walang kahirap-hirap ang ibang S-rank hunters tulad nga ni Ma Dong-wook na isa nga ring S-rank hunter mula sa Korea. Ang number 9 nga sa ating listahan ay ang Japanese S-rank hunter na si Kenzo Tanaka. Siya nga ay miyembro ng isa sa mga major guild ng Japan, ang Draw Sword Guild. Itong guild nga na ito guys ay mostly nag-volunteer na tumulong sa Korea para sa ika-4 na Jeju Island Raid. Nailagay ko nga guys dito sa number 9 itong si Kenzo dahil sa sparring nga na naganap sa pagitan ng Japan at Korea's S-rank hunters, nagawa ngang durugin ni Kenzo ang Korean S-rank na si Ma Dong-wook nang walang kahirap-hirap. Ito ngang si Ma Dong-wook yung nabanggit ko kanina na isa ring S-rank mula sa Korea na kaya ngang makipagsabayan sa base form ni Baekhyunho, ang master ng White Tiger Guild. At napatunayan nga ni Kenzo yung kanyang lakas sa Jeju Island Raid dahil marami nga siyang napatay na mga evolved monsters dito sa Jeju Island. Pero unfortunately nga, dedo itong si Idol. Moving on, ang top 8 naman sa ating listahan ay si Choi Jong-in. Isa nga ito guys sa mga madalas nating makita sa mga trailers at isa rin siya sa mga hype characters sa unang season nitong Solo Leveling anime. Itong si Choi Jong-in nga guys ang guild master ng Hunters Guild, isa sa mga pinakamalaking guilds ng Korea. Although hindi nga siya ang pinakamalakas na S-rank hunter sa kanyang sariling guild, remarkable pa rin yung lakas at feats nitong si Choi Jong-in. Siya nga ang pinakamalakas na mage type hunter ng Korea. At tulad nga ng ating nakita ang specialty nga niya ay ang fire magic. At kahit isa nga siyang mage type hunter, yung strength at power nga nitong si Mr. Choi ay rival o sinasabing katumbas nga raw ng lakas ng isang fighter type hunter na si Baekhyunho. At may bilis nga rin daw itong si Mr. Choi na may kukumpara nga sa pinakamalakas na assassin type S-rank hunter. Sobrang versatile nga nitong si Mr. Choi. At ito nga yung dahilan kung bakit siya nga inabansagan bilang the ultimate soldier. Ang top 7 naman sa ating listahan ay si Miss Cha Hae-in, ang ating best waifu. Itong si Miss Cha nga guys, tulad nga ng alam nating lahat, ay ang Vice Master ng Hunters Guild, na ang leader nga ay yung top 8 natin na si Mr. Choi. At oo, common knowledge nga na itong si Miss Cha ay mas malakas kumpara sa mismong leader ng Hunters Guild. Isa nga sa mga unique ability nitong si Miss Cha Hae-in ay yung kanyang perception, yung kakayahan na ma-identify nga ang mga pagkakakilanlan at lakas ng hunter or ng isang hunter base lamang sa mana signature at kakaibang amoy ng mga ito. Ito nga rin yung dahilan kung bakit sobrang attracted niya dito sa ating bida na si Sung Jin-woo. Fighter type nga itong class nitong si Miss Cha. At malaki nga yung naging contribution nitong si Miss Cha Hae-in sa 4th Jeju Island Raid dahil nagawa nga niyang pumatay ng 2 beses ng mas marami kumpara sa mga napatay nitong si Choi Jong-in. At sinasabi nga raw na among the S-rank hunters ng Korea ay pasok nga sa top 5 itong si Miss Cha. Moving on sa top 6 sa ating listahan. Ito na nga guys yung simula ng mga exciting at malalakas talagang characters. Top 6, walang iba kundi si Goto Ryuji. Itong si Goto Ryuji nga guys, ang pinakamalakas na Japanese S-rank hunter at binansagan din bilang Japan's greatest hunter in the history. At kumpara nga sa S-rank hunters ng buong mundo, itong si Goto Ryuji nga ay debatably pasok sa top 10 S-rank hunters ng buong mundo, including yung S-rank hunters ng iba't ibang bansa na hindi na ipakita sa anime at hindi natin kilala. Naging usap-usapan pa nga guys na malapit na nga sanang maging candidate itong si Ryuji para maging isang national level o nation level rank hunter. Pero sa mga nakakaalam, alam nyo na kung bakit hindi ito natuloy. Abangan nyo na lang sa anime.
Pero overall, malakas nga itong si Goto Ryuji. Kahit yung mga S-rank hunters nga ng Japan at Korea, hindi matatapatan yung lakas nitong si Mr. Goto Ryuji. Pero spoiler guys, para masatisfy kayo, dinurog nga siya ni Mr. Sung Jin-woo. Moving on, ang top 5 nga sa ating listahan ay si Yuri Orlov. Itong si Yuri Orlov nga guys ay isang malakas na S-rank mage type hunter mula sa Russia. Makikita nga natin siya sa Japan Crisis Arc. Kakaiba nga itong mga feats na nagawa nga ni Orlov sa buhay niya. May lakas nga itong si Yuri Orlov guys para successful na ma-clear ang isang S-rank gate. Isang feat na kahit sa mga S-rank hunters is sobrang rare. Binansagan bilang the man who single-handedly brought down an S-rank gate. Oo guys, nagawa nga niyang matalo ang isang S-rank gate ng mag-isa lamang gamit yung kanyang barrier magic. Although hindi nga ganon ka-proficient pagdating sa hand-to-hand combat itong skill na ito, isa pa rin itong napakalupit na feat bilang isang support type S-rank hunter. Wala nga tayong masyadong knowledge tungkol dito sa tao na to dahil masama nga yung kahihinatnan niya sa Japan. Moving on, ang top 4 sa ating listahan. Eto na, malapit na tayo guys sa top 2 at top 1 na siguradong magugulat kayo. So, number 4, Lennart Nierman. Itong si Lennart naman guys ay isang S-rank hunter na nagmula nga sa Germany. Siya nga ang number 12 o rank 12 sa world ranking ng lahat ng registered hunters sa buong mundo, including the national level hunters. So, sobrang taas nga itong si Lennart Nierman sa world rankings. At siya nga rin ang pinakamalakas na hunter sa buong Germany. May kakaibang level nga rin ng perception at sense itong si Mr. Nierman dahil siya nga lang yung isa sa mga iilang nilalang sa mundo na nagawa ngang masense itong Shadow Army ni Sung Jin-woo na kahit ang mga top S-rank hunters nga tulad ni Goto Ryuji at Cha Hae-in hindi nagawa. So we can debatably assume na may lakas nga itong si Mr. Nierman na talunin niya ang mga katulad ni Goto Ryuji. Moving on, ang top 3 nga sa ating listahan ay ang isang misteryosong karakter nga na wala tayong masyadong alam. Siya nga ay ang Brazilian hunter na si Jonas. Wala nga tayong masyadong impormasyon mula sa karakter na ito dahil bago pa man natin makilala si Jonas, siya nga ay napatay ng mga monarchs. Pero we can safely assume na top S-rank hunter nga itong si Jonas kahit ikumpara sa lahat ng S-rank sa buong mundo. Dahil itong si Jonas nga ay isang vessel ng isang ruler. Sa mga hindi nga nakakaalam kung ano ang ruler, yung mga rulers nga guys yung karibal at mortal na kalaban ng mga monarchs katulad ni Sung Jin-woo. Or at least yung nakaraang Shadow Monarch o predecessor ni Sung Jin-woo na si Ashborn. I-explain ko na lang guys yan sa mga susunod na video natin. Pero halimo nga itong si Jonas guys at siguradong yung lakas nga nitong si Jonas ay comparable nga sa number 2 sa ating listahan. Ang top 2 nga sa ating listahan ay yung Korean Hunter Association President na si Go Gan-hee. Sa mga hindi nga nakakaalam, itong si Go Gan-hee nga yung dating binansagan na pinakamalakas na hunter sa buong Korea, including S-ranks. At kahit si Sung Jin-woo nga ay nagawang ma-recognize itong lakas ni Go Gan-hee na mas malakas pa nga daw kumpara sa mga regular na S-ranks. Ang tanging nag-hold back na lamang sa tunay na lakas talaga nitong si Chairman yung kanyang pagiging matanda o yung old age, na dahilan nga kung bakit hindi na niya kayang gawin at magawang gamitin yung kanyang tunay na lakas. Dahil tulad nga ni Jonas, itong si Chairman nga isa ring vessel ng isang ruler. At during his prime era nga, siguradong maiko-consider natin si Go Gan-hee bilang isang nation rank o national level hunter, ang pinakamataas na uri ng hunter sa solo leveling. At andito na nga tayo, ang pinakamalakas na S-rank hunter sa buong solo leveling, bukod kay Sung Jin-woo. Oo guys, hindi si Sung Jin-woo yung ating top 1 dahil hindi nga siya nababagay dito guys, isa nga siyang god at hindi isang hamak na S-rank lamang. Ang number 1 nga sa ating listahan guys ay walang iba kundi si Sang Il-wang. Oo guys, itong si Sang Il-wang nga guys ay yung ama ng ating bida na si Sung Jin-woo. Hindi nga officially rank o recognized bilang isang S-rank hunter itong si Mr. Sang Il-wang dahil bago pa man ma-establish ang ranking system sa Korea, bigla ngang naglaho sa isang dungeon itong si Mr. Sang at muli nga lang nagpakita itong tatay ni Jin-woo after several years siyang mawala sa isang dungeon sa Amerika. Sobrang lakas nga guys itong tatay ni Jin-woo. Nagawa nga niya guys na durugin ang S-rank hunter na si Wang Dong-su nang walang kahirap-hirap. Yung same hunter guys na hinahanap si Sung Jin-woo dahil pinatay nga ni Sung Jin-woo yung kanyang nakakatandang kapatid. Bukod nga sa sobrang habang panahon na experience na nitong si Sang Il-wang sa dungeon na kung saan siya na-trap for several years, isa nga rin siyang ruler's vessel. Oo guys, at yung control nga nitong si Mr. Sang sa mga abilities niya bilang isang vessel ng ruler sobrang tindi at maikukumpara nga natin yung lakas niya sa mga pinakamalakas na national level hunters sa solo leveling. Kaya hindi ko rin alam kung bakit dito ko siya sinali sa S-rank videos. Pero kahit
ganun ay okay na yon. Kaya nga makapagsabayan ni Mr. Sang sa mga Monarchs pa mismo. Halos magkasunod nga lang sila ni Jinwoo guys pagdating sa lakas, bago mag-evolve si Jinwoo nung nakuha niya yung kanyang Black Heart at tunay na lakas ng Shadow Monarch na si Ashborn. So sobrang daming spoilers guys, pasensya na sa mga anime watchers, ginusto nyo rin yan. So baka next solo leveling video natin guys, ipag-usapan naman natin yung mga national level hunters, then yung kasunod din ng mga rulers, monarchs, etc. Syempre hindi pa rin mawawala guys yung ating Boruto, Naruto. And comment down below kung ano yung thoughts nyo, questions, babasahin ko yan para mag-idea rin ako sa mga susunod na videos. Subscribe to our channels, bye!